sakit ng puso ko na halos mabiyak na. Nagwala ako at tumakbo papunta kay Luxicheng. Pero pinigilan ako ng mga gwardiya ni Wen Shuji. Nakakadena ang dalawa kong kamay. Hindi ako makagalaw. Kahit na gaano ako kahirap gumalaw. Hindi pa rin ako makalapit kahit isang hakbang. Kaya kong panoorin lang si Yuan Yuan na pahirapan hanggang sa mamatay. Luxicheng, isa kang halimaw. Sumigaw ako. Paos ang aking boses. Naglalaman ito ng kawalan ng pag-asa at galit. Namumula ang aking mga mata para na akong sasabog. Pero lalo pang lumakas ang puwersa sa kamay ni Lu. Xicheng. Umiti siya at ninamnam ang aking mukha na puno ng pagkadismaya. Sa kanyang puso, sobrang saya niya. Pahina ng pahina ang paghinga ni Yuan Yuan. Bumabagsak ng walang lakas ang kanyang buntot. Lumingon ako kay Wen Shuji. Hindi ko maintindihan kung bakit ang babaeng dati mahal na mahal si Yuan Yuan ay kayang panoorin siya na sakalin hanggang sa mamatay sa harap. Nang dahil lang sa taong sumasakal sa kanya na si Luxicheng. Napakamahinhin ni Yuan Yuan. Ang aking mga namumulang mata ay tumama sa maliit at masakit na mga mata ni Yuan Yuan. Humihingal ang maliit na aso at naglabas ng isang huling daing. At sa sumunod na segundo, hinagis niya ito ng malakas sa lupa. Tulad ng pagtapon sa walang buhay na katawan. Agad na sumabog ang dugo. 2 beses na kumilos ang kanyang katawan. At pagkatapos ay tuluyang naipikit ni Yuan Yuan ang kanyang mga mata. Kumirot ang sakit mula sa aking puso at kumalat sa aking buong katawan. Tuluyan akong nawala sa aking katinuan. Tiningnan ko si Yuan Yuan na hindi gumagalaw sa lupa. Ang aking emosyon ay gumuho na parang isang sirang dam na nagpabaha. Tuluyang nawala ang huling pananggalang sa aking puso. Sumuray-suray ako at tumakbo papunta kay Yuan Yuan. Nanginginig ko siyang binuhat. Isang lalaking may taas na halos 6 talampakan. Ang mahigpit na niyayakap ang isang maliit na aso. Nakayukod siya sa lupa. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng hininga na sobrang nakasasakit. Naramdaman din ni Wen Shuji ang hindi komportable sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na napakahalaga sa akin ni Yuan Yuan. Ngayon na nakikita niya akong sobrang nasasaktan. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Isa lang aso iyon. Bakit kailangan mong maging ganito? Kahit na, bibilhan kita ng isa pa. Iminungkahi niya na parang gumagawa siya ng isang kahanga-hangang bagay. Lumalakas ng lumalakas ang kanyang boses. Ang bagay na ito ay kasalanan mo. Sinisaway ka lang ni Xicheng. Sumagot din ang kanyang malalapit na kaibigan. Puno ng panunuya ang kanilang mga boses. Tama iyon, Hu Huichuan. Hindi ba isa lang namang patay na aso iyon? Hanggang kailan ka magwawala? Sa huli, ikaw at ang iyong ama ay umaasa lang sa pamilya Wen. Ininis ng aso mo si Young Master Lu, kaya karapat-dapat lang siyang mamatay. Ang mga walang katapusang papuri ay pumailan lang sa aking tainga. Lalong naging masaya ang mukha ni Luxicheng. Itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ako sa likod. Tumama ang aking ulo sa sahig. Agad na dumaloy ang dugo. Pero mahigpit ko pa ring yayakap si Yuan Yuan. Hindi ko siya binitawan. Sobrang gulo. Bago pa matapos ang kanyang mga salita, sa isang iglap. Sinipa ko ng malakas si Luxicheng sa mukha. May narinig na crack na parang nabaling buto. Sumigaw sa sakit si Luxicheng at hinawakan ang kanyang ilong. Napuno ng dugo. Hindi siya makapagsalita. Sa gitna ng nakakagulat na hiyawan na pumailan lang sa bulwagan. Dahan-dahan akong tumayo. Ang dugo mula sa aking noo ay dumaloy sa aking ilong at kinulayan ang kalahati ng aking mukha. Pero wala akong pakialam. Tanging kawalan na lang ang natitira sa aking mga mata. Ang aking boses ay napakatahimik. Sobrang nakakatakot. Luxicheng, basta't humihinga pa ako. Babayaran mo ito ng dugo. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, nagtaka ako. Pero nakaramdam si Luxicheng ng panginginig. Parang tinitingnan siya ng isang mabangis na tigre sa malalim na kagubatan. Xicheng. Agad na tumakbo si Wen Shuji. Para suriin ang kanyang kalagayan. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ako sa mukha. Galit siyang sumigaw, umalis ka.
Umalis ka na sa pamilya Wen. Bahagyang kumunot ang aking mga labi. Nagpakita ako ng ngiti na puno ng kapaitan at paghamak. Bumagsak ang aking mga mata sa baluktot na mukha ni Wen Shuji dahil sa galit. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, wala na akong panghihinayang o pag-aalangan. Para sa kanya, ang lahat ng damdaming iyon ay parang natuyo na sa pagkamatay ni Yuan. Yuan! Bigla akong tumawa. Tinatawanan ko ang aking sarili sa pagiging sobrang kaawa-awa. Sa gitna ng mapanghusgang mga mata ng lahat, walang emosyon akong tumalikod. Maingat kong niyakap si Yuan at umalis sa lugar na iyon. Nagmaneho ako ng daan-daang milya. At saka inilibing ang mga buto ni Yuan sa dagat. Ang hangin sa dagat sa gabi ay nakapagpalamig ng buto. Nakakapagpamanhid ito ng nerbiyos. Nakatingin si Song Shion sa lalaking. Sa harap niya na may napakasakit na ekspresyon. Tumayo siya ng tahimik sa talampas. Sobrang bigat ng kalungkutan na nakapaligid sa kanya. Na sumasakit din ang kanyang puso. Nang hindi nag-iisip, lumapit siya at mahigpit akong niyakap mula sa likod. Gusto niyang gamitin ang kanyang init para magpadala ng kaunting aliw. Huwag kang malungkot. Palagi akong nasa tabi mo. Pero si Yuan sa langit ay hindi gustong makita kang ganito. Kailangan mong maging malakas. Dahil lang sa ilang simpleng pangungusap. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Tumulo ang mga ito na parang bukal. Tumalikod ako at mahigpit na niyakap ang babae sa aking tabi. Ibinabaon ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Ang pamilyar at magaan na amoy ay nagpapanatag sa akin. Parang tinatahi niya ang aking pusong puno ng sugat. Kinabukasan, sa kumpanya ni Wen. Pagdating pa lang ni Wen Shuji, narinig na niya na nagsumite na ako ng resignation letter sa departamento ng EC. Sumabog siya sa galit. At pinagalitan ang lahat ng empleyado. Pagkatapos, agad niya akong tinawagan. Pagkasagot ko, ang kanyang boses ay sumigaw sa aking tainga na parang kulog. Huhuey Chuan, naadik ka na ba sa peking kasal? Wala na akong pasensya. Inuutusan kitang bumalik agad sa pamilya Wen. Kung hindi, kahit na lumuhod ka at magmakaawa, hinding-hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon. Bahagya lang akong bumuntong hininga. Napakatag. Narinig ko ang pamilyar na boses. Habang naglilibot akong mag-isa sa tindahan ng damit pangkasal. Pagkababa ko pa lang, narinig ko ang pamilyar na boses. Mula sa ibaba. Shuji, isa lang namang beses isusuot ang damit pangkasal. Okay na kahit ano na lang. Bakit kailangan gumastos pa? Pero minsan lang ako ikakasal. Gusto kong maging maganda kapag ikinasal ako sa iyo. Nagpanggap si Luxicheng na nag-aalala. Puno ng pagmamahal. Nang magkusang loob si Wen Shuji na gumastos ng pera. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Si Wen Shuji, na laging nagpapakita ng kayabangan sa harap ko, ay naging maamo at mapagpakumbaba sa harap ni Luxicheng. Nang makita niya ako, bahagyang nagulat si Wen Shuji. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Bakit ka nandito? Maliwanag ang kanyang pagtatanong. Malinaw na iniisip niyang sinusundan ko sila. Emmett Wen, nagkakamali ka. Pumunta ako rito para samahan ang aking asawa na pumili ng damit pangkasal. Sa kaunting sweldo na mayroon ka. Sa tingin mo ba kaya mong bumili ng damit pangkasal dito? Mayabang na nangutya si Luxicheng. Hindi niya man lang napansin na ang pagiging kuripot niya at hindi paggasta ng pera para sa kanyang mapapangasawa ay napakababang uri. Nakatayo lang doon si Wen Shuji. Puno ng kawalan. Kung ipipilit mo na pumunta rito para pumili ng damit pangkasal. Nasaan ang iyong asawa? Hindi ako sumagot. Ayokong hayaan silang sirain ang kalooban ni Song Shion. 2 beses ko na siyang hindi nasamahan. Kung masisira pa ito ngayon, hindi ko na talaga kayan harapin ang kanyang pagkadismaya. Nang makita niya akong tahimik, biglang gumaan ang pakiramdam ni Wen Shuji. Pero sa sandaling iyon, pumasok ang isang empleyado ng tindahan at sinabi, napili na ni Elva Song ang ilang damit, at gusto kang imbitahan na pumunta sa itaas para tumulong na pumili ng isa. Parang tumalon sa lalamunan ni Wen Shuji ang kanyang puso. Hindi siya makapaniwala.
na talagang pumunta ako rito para pumili ng damit pangkasal. Pero sa sumunod na segundo, mabilis niyang itinanggi ang kanyang ideya. Kung ikakasal na talaga, bakit hindi mo pa sinasabi ang pangalan ng iyong mapapangasawa? Tiyak na nagpapanggap ka lang. Nag-hire ka ng isang tao para inggitin ako at mawala ang aking kontrol. Nang naisip niya iyon, bumalik sa normal ang ekspresyon ni Wen Shuji. Kumunot ang kanyang labi ng may kasamaan. Katulong ho, bilisan mo. Huwag mong hayaang maghintay ng matagal ang iyong bagong asawa. Kung kulang ang pera mo, hanapin mo na lang ako. Tutal, sumama ka sa akin ng mahigit 15 taon. Kaya ko pa ring ipahiram ang perang ito. Puno ng pangungutya at panunuya ang kanyang tinig. Pero tiningnan ko lang siya. At nagpasalamat. Agad na naramdaman ni Wen Shuji na parang suntok sa hangin ang kanyang galit. Pero bago pa siya makapagsalita, sumigaw si Lu Xicheng, sobrang sakit ng ilong ko. Nataranta si Wen Shuji at dali-dali siyang inalalayan. Iniwan ako. Sa mga sandaling iyon, sa pasilyo sa ikalawang palapag, sumilit si Song Xion na may suot na belo. At sinabing, halika na. Ang kanyang mukha ay maliwanag at kaaya-aya. Humihiling sa akin na pumunta sa itaas para pumili ng damit. Hindi pa nakikita ng malinaw ni Wen Shuji. Pero dali-dali siyang tumingin at lumabas sa pinto. Pero ang isang malabo na tingin na iyon, ang nagpabalisa sa kanyang puso. Bakit parang pamilyar ang babae? Ang kasal ko ay ginanap tulad ng plano. Nagkataon na iyon din ang araw ng libing ng pamilya Wen. Pagkatapos mag-alay ng insenso, natanggap ni Wen Shuji ang resignation letter ko. Kasama ang isang imbitasyon sa kasal. Tumawag siya, pero natuklasan niyang binlock ko na ang kanyang numero. Galit na galit, agad niyang hinila. Si Lu Xicheng at nagmaneho papunta sa lugar kung saan ginaganap ang kasal. Sa daan, nasagasaan nila ang higit sa 10 pulang ilaw. Sa kanyang isipan, maraming alaala ang bumabalik. Ang lahat ng mga larawan ay ang aking mukha. Brak! Tumigil ang kotse. Lumabas si Wen Shuji sa kotse na nanginginig ang buong katawan. Impossible. Sigurado akong nag-iisip lang ako. Muli na naman akong naghihir ng isang tao para umarte. Sinisikap niya lang na inggitin ako. Kailangan niyang kumpirmahin. Kailangan niya akong tanungin kung totoo ang lahat ng ito. Pinabulag si Wen Shuji ng kanyang galit. Ang lalaki na dating mahalaga sa kanyang buhay ay biglang hindi na kayang kontrolin. Ang hindi komportable na damdamin ang bumalot sa kanya. Gayunpaman, hindi niya pa rin napagtanto na mas mahalaga ako sa kanya kaysa sa kanyang iniisip. Diretsahan niyang binaliwala ang galit na mukha ni Lu Xicheng at tumakbo papunta sa bulwagan. Malapit nang magsimula ang kasal. Si Wen Shuji at Lu Xicheng, na nakasuot ng puting damit, ay naging espesyal at hindi akma sa masaya at maliwanag na karamihan. Tumunog ang AC. Ngayon, si Hui Chuan at Emma Song Xion ay opisyal na magiging asawa. May sumabog sa isipan ni Wen Shuji. Ano? Ang babaeng papakasalan ko ay si Song Xion. Paano iyon mangyayari? Parehong gulat at naguguluhan. Wala siyang kaalam-alam, tumingin siya sa buong bulwagan. Nang makita niya akong nagmamadaling pumasok, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Gusto niyang magtanong ng malinaw. Kung ang mapapangasawa mo ay si Song Xion, na laging karibal ko, kung gayon hindi ka nagpapanggap. Gusto mo talagang magpakasal. Nagsimula ang bulungan sa paligid. Nagulat din si Lu Xicheng sa pagsunod kay Wen Shuji. Mapapangasawa mo ba si Xion? Paano iyon mangyayari? Sigurado akong nagpapanggap ka lang. Walang tigil ang mga tao sa pagsasabi, Song Xion. Ang panganay na anak ng pamilya Song. Imposibleng maging totoo iyon. Siya ang unang pag-ibig ni Young Master Lu. Kahit kay Lu, hindi niya gusto. Paano siya ikakasal sa anak ng isang driver? Nang marinig ang mga salitang iyon, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Wen Shuji. Matalim na tumingin si Lu Xicheng sa taong tumawag sa kanyang pangalan. Lihim siyang nagpasya na makipag-ayos sa kanila sa hinaharap. Sinubukan din ni Wen Shuji na pakalmahin ang kanyang sarili. Sigurado akong nagkataon lang ang pangalan. Sobrang nagkataon.
Pati ang inupahang artista ay nagngangalang Song Shiun. Naniniwala siya sa kanyang pag-iisip. Itinaas niya ang kanyang ulo at bumalik sa kanyang dating kayabangan. Pagkatapos, tumingin siya sa akin at iniutos. Tama na ang kalokohang ito. Sumunod ka sa akin at lumuhod. Humingi ka ng tawad sa lahat. Magkukunwari akong walang nangyari ngayong araw. Magkakaroon pa rin ng lugar ang Wen Corporation para sa iyo. Tumingin lang ako sa kanya ng malamig. Wala na ang anumang damdamin. Napakapayapa ng aking boses. Wen Shuji. Ngayon ang araw ng aking kasal. Hindi ako sasama sa iyo. Susubukan sanang ilantad ni Wen Shuji ang aking pagsisinungaling. Nang marinig niya ang isang malinaw na tinig ng babae mula sa malayo. Asawa ko, Hu Huichuan. Bakit kailangan mong lumuhod para humingi ng tawad sa kanya? Dahan-dahang bumukas ang saradong pinto. Isang pamilyar na figura ang lumitaw sa labas ng pinto. Nakasuot siya ng puting damit pangkasal. Ang mukha na iyon ay si Song Shiun. Totoo. Siya talaga ito. Tumunog ang violin. Nakasuot si Song Shiun ng walang bahid na puting damit pangkasal. Sobrang ganda niya na halos hindi makahinga ang mga tao. Mahigpit naming hinawakan ang isa't isa. Sa sandaling nakita ni Wen Shuji ang kanyang mukha. Gumuho ang kanyang mundo. Tumahimik ang buong bulwagan. Paano iyon mangyayari? Ang unang sumabog ay si Luxicheng. Tumindi ang kanyang mga mata. Tiningnan ng babae na mahal niya sa loob ng maraming taon. Si Song Shiun na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Nakangiti at tinatawag akong pi-asawa. Sa pagkakataong ito, tuluyang gumuho si Luxicheng. Shiun, ano ba ang sinasabi mo? Paano magiging asawa mo ang dukhang iyon? Gayunpaman, sinikap niyang magpakita ng isang mapag-uyam na ngiti. Kailan ka bumalik sa bansa? Bakit hindi mo ako sinabihan? Noong lumipat si Song Shiun sa ibang bansa, nagpasya siyang sumunod sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Pero hindi siya naantig, at agad na pinutol ang lahat ng kontak sa kanya. Sa kanyang mga taon sa ibang bansa, lagi lang siyang iniisip. Kung hindi dahil nagkaroon ng problema ang kanyang pamilya. Sana'y hindi siya madaling bumalik sa bansa para habulin si Wen Shuji. Sa mga mata ni Luxicheng, isa lang nakasangkapan para sa kanyang pakinabang si Wen Shuji. Habang ang taong inilagay niya sa kanyang puso ay si Song Shiun. Gayunpaman, hindi man lang siya binigyan ni Song Shiun ng isang tingin. Tanging ako lang ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Alam niya kung gaano ako kamiserable ng pagbintangan at insultuhin. Naghinayang siya na hindi siya nakarating ng mas maaga. Hindi pa rin mawala ang kanyang malumanay na ngiti noon. Agad na nanlamig ang mukha ni Song Shiun. Tumingin siya kay Luxicheng. Walang galang ang kanyang boses. Sino ka ba? Kailangan ko pa bang magulat sa iyo kapag bumabalik ako sa bansa? Mangyaring respetuhin mo ang aking asawa. Sa aking mga mata, mas maganda siya kaysa sa isang idiot na katulad mo. Na umaabuso sa kanyang kapangyarihan at hinahamak ang iba. Nang libu-libong beses. Namutla at nagpula ang mukha ni Luxicheng. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Nainsulto sa harap ng maraming tao ng kanyang iniibig. Hindi man lang siya kumpara sa isang walang silbi. Masakit ito kaysa sa kamatayan. Sobrang galit niya na bumagsak siya. Ah, ikaw. Sumigaw si Wen Shuji at kinakabahang tinawag ang mga tao. Tumawag kayo ng ambulansya. Tumawag kayo ng 911. Bilisan ninyo. Pero hindi man lang siya nilingon ni Song Shiun. Hinawakan niya ang kamay ko para umalis. Sa puntong ito, galit na galit si Wen Shuji at hinadlangan ang daan. Matagal na niyang kinasuklaman si Song Shiun. Kinasuklaman niya siya sa pagkuha ng kanyang baiweguang. Kinasuklaman niya ang paghihintay niya para kay Luxicheng sa mga taon na iyon. Na walang saysay. Pero ang bagay na nagpagalit sa kanya ay ako. Ang taong laging masunurin sa kanyang kamay ay naglakas loob na mag-traidor. At pinakasalan pa si Song Shiun. Kinakailangan na sabihin na ang pamilya Song ay malaking negosyo. Si Song Shiun ang nag-iisang anak. Mula pagkabata ay inalagaan siya sa tuktok ng tagumpay.
Palagi siyang mas magaling kay Wen Shuji sa lahat ng bagay. Hindi niya inaasahan na gusto niya ako. Isang tao na itinuring niyang walang silbi. Sa sandaling ito, naunawaan niya na ang lahat ng kamakailang pagbabago sa akin. Ang mga salita na kasal na ako ay totoo. Sa sandaling ito, parang sasabog ang kanyang ulo. Puno ng gulat ang kanyang buong katawan. Na halos hindi na niya alintana ang kanyang damdamin para kay Luxicheng. Sa gitna ng mga mata ng lahat, mas mabilis pa ang naging reaksyon ng katawan ni Wen Shuji. Kaysa sa kanyang mga iniisip, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang aking kurbata. Hinila niya ako papalapit sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamay-ari. Ikaw ang aking personal na katulong. Kung wala ang aking pahintulot, hindi ka maaaring magpakasal sa kahit sino. Hindi ako papayag. Pagkasabi ng mga salitang ito, hindi na nakatiis si Song Shion. Malamig siyang ngumiti. Puno ng yelo ang kanyang mga mata. Diretsahan niyang tinanggal ang kanyang huling pagkukunwari. Enmit Wen, amo ka lang ni Hui Chuan. Anong karapatan mo para makialam sa kanyang pag-aasawa? Huwag mong sabihin sa akin na kinain mo na siya. Sabay-sabay na huminga ng malalim ang lahat. Nagulat ang lahat. Sino sa industriya ang hindi nakakaalam na ako at si Wen Shuji ay mahigit 10 taon nang magkasama? Ang relasyon naming dalawa ay hindi maitago. Nang biglang bumalik si Luxicheng, hinihintay ng lahat na makita akong kinakawawa. Iniisip nila na isa akong tangang nagmamahal, na nag-alay ng maraming taon sa Wen Corporation. Ngunit sa huli ay hindi man lang ako nagkaroon ng titul. Siyempre, alam ni Wen Shuji na wala siyang karapatan. Pero sobrang bilis ng pangyayari. Hindi niya matanggap ito. Ang taong itinuring niyang reserba ay naglakas loob na mag-traitor sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ang taong pinakasalan ko ay si Song Shion. Ang kanyang numero 1 karibal. Nanginginig ang kanyang sentido dahil sa galit. Mahigpit na hinahawakan ang aking kurbata. Ayaw niya akong bitawan. Nagsimula siyang magdrama, Hui Chuan. Hindi ko inaasahan na lalaki ka sa aming pamilya, Wen. Sa huli, pinalaki namin ang isang taksil na parang asong lobo. Kung hindi nakita ng aking ama na kaawa-awa ka, at inampon kayo ng iyong ama, paano ka mabubuhay ng ganito ngayon? Ang lahat ba ng mga salita na isinumpa mo sa harap ng kama ng aking ama ay kasinungalingan? Una, kinondena niya ako sa tamang paraan. Tinawag niya akong taksil, walang utang na loob at hindi alam ang aking lugar. Ganap niyang nakalimutan na noong mga nakaraang taon. Ako lang ang tumulong sa kanya na magtagumpay sa negosyo. Noong nasa panganib kami, ako lang ang nagtungo sa kumpanya ng mag-isa para malampasan ang bagyo. Sa loob ng 15 taon, buong lakas akong nag-alay sa kanya. Isinakripisyo ko pa ang aking sariling kinabukasan. Sa tabi niya, isa lang akong maliit na katulong. Halos walang nakakakilala sa akin. Enmit Wen, nagbibiro ka. Sa nakalipas na 15 taon, hindi ko nakalimutan ang aking pangako. Lagi akong nakatuon sa kumpanya. Hindi ako naging tamad kahit isang araw. Ngayon ang huling araw ng 15 taong kasunduan. Ayon sa kasunduan sa pagitan natin. Mula ngayon, hindi na ako ang iyong personal na katulong. Wala ka ring karapatang makialam sa aking pag-aasawa. Hui Chuan. Sa malamig niyang mga mata, isa-isa kong tinanggal ang aking kamay na humahawak sa kanyang kamay. Malinaw ang bawat salita. Hui Chuan. Simula ngayon, opisyal na akong magbibitiw sa Wen Corporation. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya Wen. Sa pagsasabi ng mga salitang ito, kalmado ang aking ekspresyon. Parang nakikipag-usap lang ako sa mga estranghero. Ang karangyaan at kayamanan ng pamilya Wen ay parang ulap lang. Pansamantala, nang marinig niya akong tuluyang nagpahayag na puputulin ko ang lahat ng kaugnayan. Parang bumagsak sa isang madilim na hukay ang puso ni Wen Shuji. Hindi niya inakalang ang taong laging nakikinig sa kanya, na nagtitiis ng maraming bagay, ay papanig sa ibang babae, at magiging kanyang kalaban. Pero ang kamalayan na iyon ang nagpalamig sa kanyang buong katawan. Parang bumagsak sa isang walang hanggang balon ang kanyang puso.
Wala na siyang pagkapit. Nawalan siya ng kontrol. At sumigaw, Hu Huichuan, huwag kang magsisi. Bahagya akong yumuko at mumiti. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Song Shion. Anak Wen. Nagbibiro ka na naman. Dati hindi ko naunawaan ang sitwasyon. Itinuring ko ang kahoy na basura na parang perlas. Ngayon, gusto ko lang bumawi sa aking asawa. Ang mga salitang di aking asawa di ay parang talim na tumusok sa puso ni Wen Shuji. Sobrang sakit na halos hindi siya makahinga. Pero ang kanyang likas na pagkamayabang ang pumigil sa kanya na ipakita ang kanyang kahinaan kahit na nasasaktan siya. Agad na tumindi ang tensyon. Matagal nang naghihintay sa gilid ang mga gwardiya ng pamilya Song. Basta may senya si Song Shion, kaagad nilang aalisin ang lahat ng hindi inanyayahan. Kahit na puno ng sama ng loob, binigyan pa rin ni Song Shion ang kanyang asawa ng sapat na paggalang. Ginamit niya ang kanyang mga mata para magtanong sa akin. Nang tiningnan ko si Wen Shuji na walang kahihiyan, sobrang nayamot ako. Pero pinigilan pa rin ako ng aking mga taon ng pag-aaral na magalit. Dahil ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ni Ginoong Wen. Bibigyan kita ng kaunting paggalang. Ngayon ang kasal namin ni Shion. Kung gusto mong manatili at dumalo, maaari kang manatili. Maglalaan ako ng upuan para sa iyo. Ang maalalahanin at magagalang na mga salita ay nagpatingin sa lahat sa akin. Hindi napigilan ni Song Shion na bahagyang humiti at humanga. Ang kanyang asawa ay talagang isang maalalahanin at mahabagi na tao. Magalang din siya. Sino ang mag-aakalang hindi man lang nagpasalamat si Wen Shuji? Tumingin lang siya sa akin ng malamig. Nagkunwari siyang walang alam. Ang aking mga mata ay payapa. Wala nang pagmamahal mula sa nakaraan. Sobrang sakit na hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Sumunod na sumunod ang kanyang sentido. Hanggang sa bumulong sa kanyang tainga ang gwardya ni Lu Xicheng. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Wen Shuji. Dali-dali siyang lumayo kasama ang tulog na si Lu Xicheng. Matapos umalis ang mga tao sa kasayahan. Sa silid na naghihintay, tanging kaming dalawa lang ni Song Shion ang natira. Puno ako ng panghihinayang. Sa aking mukha, malinaw na nakasulat ang pagsisisi at konsensya. Paumanhin sa nangyari ngayong araw. Hindi ko inaasahan ito. Akala ko hindi gagawa ng gulo si Wen Shuji sa araw na ito. Sinadya kong piliin ang anibersaryo ng kamatayan ni Ginoong Wen. Dahil sa mga nakaraang taon, kahit na anong malaking bagay ang nangyari, hindi aalis si Wen Shuji sa pamilya Wen. Yumuko ako. Puno ng pagkapuot sa sarili ang aking boses. Hindi ko maintindihan kung bakit iba ang nangyari ngayong taon. Bahagyang humiti si Song Shion at umiling. Hindi mo iyon kasalanan. Ang kanyang mga mata ay malumanay pero matatag. Asawa kita. Ang mag-asawa ay dapat maghati sa lahat ng bagay. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Kahit na anong mangyari sa araw na ito. O kahit anong problema ang makaharap natin sa hinaharap. Sasamahan kita. Ang kanyang mga salita ay napakanatural at tiyak. Sa bawat salita, para bang naglalaman ito ng mahika. Ito ay nagpapatahimik sa mga tao. Pumasok ang hangin mula sa siwang sa bintana. Malamig ito at tumama sa aking pantalon. Pero hindi pa kailanman naging ganito kainit ang aking puso. Natigilan ako at tiningnan si Song Shion. Nababalot ang aking isipan. Maraming bagay ang gusto kong sabihin pero natigilan ako. Sa huli, maaari ko lang siyang pasalamatan. Hindi na ako hinintay ni Song Shion na magsalita. Inilapit niya ang kanyang kamay sa aking mata at dahan-dahang pinahid ito. Pagkatapos, gumalaw siya pababa at huminto sa aking lalamunan. Naramdaman ko ang sensasyon. Ang bawat maliit na galaw ay nakapagpapainit sa aking katawan. Nanginginig ako. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Iniiwasan ko ang kanyang mga mata. Nang makita niya akong nahihiya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Song Shion ang pagnanasa na tuksuhin ang iba. Dahan-dahan niyang iginawad ang kanyang kamay sa aking liig. Agad na lumapit ang aming mga katawan sa isa't isa. Nagsimulang uminit ang hininga ng lalaki. Ang bawat paghinga ay bumabalot sa isa't isa. Nagdikit ang aming mga ilong.
Unti-unting kumalat ang isang matamis na amoy. Lumapit siya sa aking tainga at bumulong. Mag-asawa na tayo. Hindi mo kailangang maging mailap sa akin.